Mga idol, akalain nyo to, ang Boston Celtics na inaasahang mawawala sa mapa ngayong season, biglang naging isa sa pinakamagandang kwento sa Eastern Conference. Sa dami ng injuries at trades, lahat akala gap year na to. Lalo na nung nagsimula sila sa 0 hanggang 3, marami ang nagsabi na babagsak sila hanggang 10th to 12th seed. Para bang tapos na agad ang season bago pa magsimula. Pero mali ang script na yan. Biglang uminit ang Celtics, nanalo ng siyam sa huling 11 games, umangat bilang top 5 seed at sila pa ang best team in the East sa huling 10 games. At tandaan, 85% ng roster nila noong nakaraang taon, puro G League players. Ngayon, bigla silang nagmukhang contender. Sa nakalipas na siyam na araw, pinatumba nila ang Pistons, Knicks, Lakers at Cavs. Meron din silang 5 wire-to-wire wins, pinakamarami sa buong NBA. Ibig sabihin, mula umpisa hanggang dulo, hindi man lang sila naunahan. Si Jaylen Brown kumikilos na parang tunay na superstar at leader ng koponan. Si Peyton Pritchard at Derek White sabay na umiinit at nagiging deadly sa backcourt. At si Jordan Walsh, grabe, naglalabasan ang talentong walang naka-forecast. Para siyang secret weapon na ngayon lang binuksan. At ito ang pinaka-wild. Ginagawa ng Celtics ang lahat ng to kahit wala pa si Jason Tatum na patuloy pang nagre-rehab mula sa Achilles injury. Kung iisipin mo, hindi dapat sila nandito. Pero ngayon, mukhang sila pa ang bagong problema ng buong Eastern Conference. Kayong mga idol, tingin nyo ba pagbalik ni Tatum title contender ang Celtics? Samantala, ano na nga ba ang nangyayari kay Jared Vanderbilt sa Lakers? Tahimik ang kampo, walang official update pero ramdam ng fans, parang binabaliwala na lang siya. Sa loob ng last 8 games, kahit healthy at cleared to play, hindi man lang pinagamit ni JJ Redick si Vando. At ito ang talagang nakakabahala. Si Vanderbilt ang isa sa pinakamalaking energy booster ng Lakers, lalo na sa depensa. Siya ang tipong hindi kailangan ng bola para maka-impact. Hustle plays, stops, deflections, at physicality. Si Vando ang gumagawa niyan. Kung tutuusin, kasama pa nga siya sa pinaka-importanting defenders ng team kasabay ni Marcus Smart. Pero ngayon, para bang ginawa siyang walang silbi sa rotation. Kaya tuloy ang usap-usapan mga idol. Isinama na ba si Vanderbilt sa trade plans ng Lakers? Maraming analysts at fans ang naniniwala na posibleng trade piece na si Vando. Kaya raw hindi na ginagamit either to preserve his value, iwas injury bago ang potential move, o dahil hindi siya nakikita ni JJ bilang fit sa bagong system. Pero kung titingnan natin ang sitwasyon, ang pagkawala ni Vando sa rotation ay malaking kawalan. Kapag nandyan siya, tumitibay ang depensa ng Lakers, mas nagiging agresibo ang wing coverage at mas nagkakaroon sila ng defensive identity. Kaya ngayon, nagtataka ang lahat. Kung healthy naman si Vanderbilt, bakit hindi siya pinagagamit? System fit ba? Internal decision? O talagang papunta na sa trade table? Isa lang ang malinaw, habang hindi ginagamit si Vando, mas lumalakas ang hinalang may mas malaking plano ang Lakers sa likod ng mga eksenang yan. Kayo mga idol, tingin nyo ba trade candidate na si Jared Vanderbilt? Samantala, may usap-usapan ngayon ang isang matinding trade scenario na nagpapakita kung paano kayang-kaya ng Lakers na makuha si Giannis Antetokounmpo nang hindi isinasama sina Austin Reeves, LeBron James o Luka Doncic. Isang galawang kayang yumanig sa buong NBA kung sakaling matuloy. Sa ganitong trade framework, makukuha ng Lakers sina Giannis Antetokounmpo at Thanasis, habang makukuha ng Milwaukee Bucks ang 5 rotation players mula sa Lakers, sapat na depth pieces na pwedeng bumuo ng bagong core, kasama pa ang 5 future first round assets, kung saan 4 dito ay pick swaps na magbibigay ng matinding flexibility sa kanilang future rebuilding o retooling. Sa sitwasyong ito, nananatili pa rin sa Los Angeles ang kanilang main core, kaya mabubuo ang isang napakalakas na trio na sina Luka, LeBron at Giannis, habang nandyan si Austin Reeves bilang additional shot creator at perimeter threat. Samantala, nagkakaroon naman ng malaking hole ang Bucks na may kombinasyon ng multiple rotation pieces at high-value future picks na pwedeng maging pundasyon ng bago nilang direksyon kung sakaling mapilitan silang mag-reset. At mga idol, kung sakaling maganap ang trade na ito, handa na kaya ang buong NBA world? Dahil kapag nagsama-sama sa iisang jersey sina Luka, LeBron at Giannis, hindi lang conference kundi buong liga ang maaaring manginig sa takot. Kayo mga idol, anong masasabi nyo?